Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga kapuso ang mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon ho sa Pag-asa Visayas PRSD mga kapuso, kaninang alas 3 ho ng madaling araw, ang low pressure area ay namataan base ho sa lahat ng available data na nasa 235 kilometers kanluran ng San Jose Occidental, Mindoro. Samantala, Sherlis naman ang nakaapekto sa extreme northern Luzon. Samantalang Palawan, kasamang Isla ng Kalayaan, Occidental, Mindoro at Western Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa LPA. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil sa localized thunderstorm. Ang Visayas, Palawan, kasama pa rin ho ang Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Coast Guard El Nido Palawan nagbabala sa mga manlalayag sa isa sa gawang test firing ng 3 barko ng Philippine Navy sa karagatang sakop ng munisipyo ngayon Linggo. Super Radio Local News. Lamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super June Vicer Bandaculo. Sa detalye po ng balita, pasok! Dinalaan ng Coast Guard Station Northern Palawan ang mga panalayag at mga isda sa isinasagawang test firing ng malakas sa sanggata ng 3 barko ng Philippine Navy sa loob ng 12.5 nautical mile ng Southwest Guntao Island sa bayan ng El Nido. Batay sa inilabas ng Notice to All Mariners number 331-2025 kay simula isagawa ang pagpaputok ng mga naval gun ng PRP Domingo Diliwana, PRP Felix Apolinario at PRP Florencio Inigo kahapon September 14 hanggang September 20 at ang susunod naman ay September 23 to 26, 2025. Pinag-iingat ng PCG ang mga sasakyang pandagat na dadaan sa nasabing lugar at payo ng ahensya na huwag mangamba sa maririnig ng mga pagputok dahil bahagi lamang ito ng pagsasanay ng Navy. Ako si June Vicer Bandaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:49 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, may patuloy hong tumataas ang kaso ng dengue sa ating pong lugar. Palawan at Puerto Princesa nadagdagan ng mahigit 100 kaso ng dengue nitong nakalipas na linggo. Super Radio Local News. Detalye ho ng balitang yan, balikan ho natin si Super June Vicer Bandaculo sa detalye ng balita. Super June, pasok! Nadagdagan pang muli ng nasa mahigit 100 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan mula sa nakalipas na linggo ngayong buwan ng Setyembre. Base ito sa datos ng Victor Born Mimaropa, umaabot na sa 5,944 ang kabuang bilang ng sakit sa Palawan na may 38 na namatay. Mula sa bilang na ito, nagtala ang Puerto Princesa ng 1,582 na kaso at 7 ang nasawi. 1,224 naman sa Coron may 14 na namatay at pangatlo pa rin ang bayan ng Rojas na may 400 at 41 kaso na may 3 namatay. Nakunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon na mayroon namang kabuuang 10,932 cases na may 66 ang nasawi.
Patuloy naman ang panawagan ng Department of Health na palagyan pa rin ang pagsasagawa ng paglilinis ng bakuran upang tuluyan ng mapuksa at maiwasan pa ang pagdami ng mga namuka na nagdadala ng dengue virus. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, 10 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Sa iba pang balita, daan-daang mga Palawenyo na kinabang sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyon sapat para sa lahat nitong araw po ng Sabado. Super Radio Local News. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan, Super JB Juanic. Sa detalye ng balita, pasok! Iba't ibang serbisyong panlipunan ang inihatid ng programang Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa isinagawa sa PGP Convention Center, Capitol Complex itong September 13, 2025, kasabay ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinatawan ng Pangulo si Secretary Dante Francis Ang II ng Commission on Filipinos Overseas na nagpaabot ng mensahe ng suporta, habang pinasalamatan naman ng mga opisyalis ng pamahalaan ng palalawigan ang mga ahensya at mamamayang nakisa sa naturang pagdiriwang. Kabilang sa mga serbisyo ay ang libreng medikal na konsultasyon, job fair, pagbibigay ng trabaho, Kadiwa Store, pagbebenta ng 20 pesos per kilo na bigas, pabahay, pamamahagi ng punla, fishing kits, loans assistance at libreng gupit at masahe. Nakaisa rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga kinatawan ng Kongreso at Sangguniang Palalawigan ng Palawan sa naturang aktibidad. Ako, si JB Juanic ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, kayo ho'y patuloy pa rin po nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. 20 pesos na kilo ng bigas, pinilahan sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa iyo. Lahat ng mga kapuso, pinilahan ho nitong nakaraang araw po ng Sabado. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Balikan ho natin si Super JB Juanic sa detalye po ng balita. Pasok! Pinirahan at dinagsa ng mga Palawenyo ang 20 pesos per kilo na bigas mula sa inisyatibo ng Department of Agriculture o DA Palawan bilang bahagi ng programang Handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa PGP Convention Center Capitol Compounds nitong araw ng Sabado, September 13, 2025. Ang nasabing aktibidad ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo kung saan layuning makatulong sa mga mahihirap na pamilya na maka-avail ng mga abot-kayang serbisyo mula sa gobyerno. Ang bawat sako ng bigas na ibinibenta sa nasabing programa ay meron lamang na 10 kilong bigas sa loob ng isang sako na nagkakahalaga lamang ng 200 pesos sa kung saan ang bawat residente ay maaaring makabili ng isang sakong bigas lamang. Ayon sa DA, ipinapatupad ang limitasyon upang mas maraming pamilya ang makinabang. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng handog ng Pangulong serbisyong sapat para sa lahat na naglalayong magatid ng abot-kayang pagkain at iba pang serbisyong panlipunan sa mga mamayan ng lalawigan. Binuksan rin sa nasabing aktibidad ang Kadiwa Store kung saan mabibili ang murang mga gulay at prutas, gayon rin ang iba pang mga serbisyo. Ako, si JB Juanic ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maganda ito kung tuloy-tuloy, ano ha? Ito pong handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Para makinabang yung ating pong mga kababayan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, mga Coast Guard Station sa iba't ibang munisipyo sa Palawan nagsagawa ng mangrove tree planting, mga kapuso. Super Radio Local News. Alamin natin ang detalye ng balitang yan, si Super Jun Vicer Bantaculo para sa detalye po ng balita. Pasok!
nagsagawa ng mangrove planting activities sa ang iba't ibang himpilan ng Coast Guard sa mga munisipyo sa Palawan bilang bahagi ng 124th founding anniversary ng PCG. Pati sa ulat, nasa 200 pula ng bakaw ang naitalip sa baybayin ng San Nicolas Coron, Palawan. 400 naman sa sitio Balintang, Barangay Sugod, Quezon. Bukod dito, nagtinim din ng mga bakaw ang PCG sa bahagi ng Kurong-Kurong, Ilnido, Abarwan, Rojas, Barangay 6, Balabak at Barangay Bagong Silang sa lungsod ng Puerto Princesa. Gaya na aktibidad na mapanatili at maipanumbalik ang yabong ng mga bakawan sa lugar para sa susunod na henerasyon. Bukod dito, ito pang maiwasan din ang shoreline erosion at ang pagbaha na malaking tulong na maprotektahan ng mga komunidad na malapit sa dalampasigan. Ako si Jun Vicer, Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:56 na ng umaga. Samantala mga kaibigan, puntahan po natin ang balita mula sa bayan po ng Rojas. Livelihood grants na nagkakahalaga na mahigit 4.5 million pesos mula sa programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, tinanggap ng alkalde ng Rojas, Palawan para sa 2 grupo na mga magsasaka at mangingisda sa kanilang bayan. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan na Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Personal na tinanggap ni Mayor Pedi Sabando ng bayan ng Rojas, Palawan ang livelihood grants na may kabuang halaga ng 4,567,550 pesos na sa ilalim ng programang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, na ipinagkaloob nung nakalipas na araw ng Sabado sa Convention Center at sa Provincial Capital Compound. Ang naturang livelihood grant ay ipinagkaloob sa samahan ng mga ingat kalikasan ng mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng Rojas na may halagang 2,205,850 pesos, habang ang halagang 2,236,700 pesos naman ay mapupunta sa Abarwan Farmers Association. Layunin ng naturang tulong mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda para sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at pag-angat ng kabuhayan ng mga ito. Labis na naging pasasalamat ni Mayor Sabando sa naturang natanggap na halaga mula sa programa ng Pangulo na umano'y malaking tulong para sa kanyang mga kababayan. Kasama ng alkalde na tumanggap ng livelihood grants ang may bahay na ito, si Kasiginang Rowena Sabando, punong barangay Christine Trinidad ng barangay 4, punong barangay Henry Cacatya ng barangay Abarwan, Ginoong Andres Clavenis, presidente ng Abarwan Farmers Association, at Ginoong Raimundo Arcenas Jr., presidente naman ng samahan ng mga intat kalikasan ng mga magsasaka at mga isda sa bayan ng Rojas. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, muli itong pakinipong mga orasan, ang tamang oras sa Pilipinas, alas 5:58 po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid po ng ating pong mga balita. Department of Labor and Employment o DOLE naglabas ng labor advisory sa tamang pasahod sa pribadong sektor sa mga idineklarang regular holiday sa susunod na taon. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye po ng balita, pasok! Naglabas na ng labor advisory ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa mga idineklarang regular holiday sa 2026. Kabilang sa deklaradong regular holiday in January 1, April 2, April 3, April 9, May 1, June 12, August 31, November 30, December 25, December 30, gayon din ang Idil Fitr at Idil Adha. Sa Labor Advisory No. 12 Series of 2025, ang mga empleyado ay makatatanggap ng 100% ng kanilang arawang sahod o basic wage, habang 200% naman ng arawang sahod na dapat ibigay sa isang manggagawa kapag nagtrabaho ito sa mga nabanggit na araw. Samantala, kapag lumagpas ng 8 oras ang trabaho, karagdagang 30% sa oras ng kitang ibibigay sa manggagawa, habang karagdagang 30% sa basic wage ang dapat na matanggap ng manggagawa kapag nagtrabaho ito sa panahon ng kanyang rest day at 30% sa kanyang hourly rate kapag lumagpas ito sa 8 oras.
Ako, si Wilmar Abrera, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ang tamang oras, alas 6 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa